Good day to everyone. So today is August 7, 2025, Thursday. So ito ngayon, may isang magandang topic tayo na pag-uusapan. At ito ay patungkol sa mga nangyayari sa buong bansa, mga issues na kasalukuyan na dapat tayong mga tao o tayong mga mamamayan ay magkakaroon ng interest or mag-i-effort na dapat bigyan nating pansin, dahil ang hindi pagbibigay ng pansin sa mga issues na nangyayari sa ating palipaligid, sa ating komunidad, sa ating bayan, sa ating probinsya, sa ating lalawigan o rehiyon, sa ating rehiyon, at lalong-lalo sa kabuuan sa ating bansa, ay para na rin na sinabi mo na wala kang paki or hinahayaan mo na gamitin or ayaw mong gamitin ang iyong karapatan bilang isang Pilipino. So ito na po ang pinaka-importante na topiko natin sa araw na ito is yung patungkol sa pinaka-latest na malaking kaganapan or pinaka-latest na trending na issues sa ating bansa. So, umpisahan natin dito sa salita or sa pagsabi na ang Supreme Court ay nagdesisyon patungkol doon sa meron bang basihan na ito ay tatalakayin sa Senado or sa impeachment court na ang Senado ang siyang naatasan or mayroong mandato na gawin ito ayon sa ating konstitusyon. So, ang resolusyon na pinalabas ng Supreme Court is unanimous na 13 votes na ang desisyon na nakapaloob doon is unconstitutional
constitutional ang impeachment na inihain mula sa Kongreso or sa lower Congress at inihain doon sa Senado noong February 5 sa kasalukuyang taon 2025. So ang boto is, ulitin natin, unanimous na 13 votes. Nag-leave yung isa kasi 15 silang lahat. So 14. Ika-14 yung nag-leave na justice. Then yung isa is nag-abstain. So walang bumoto na nagsasabi na may basihan or constitutional na talakayin sa Senado or sa impeachment court ang inihain na impeachment laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. So, ulitin natin, 13 yung bumoto out of 15 justices. Isa yung naka-leave kaya hindi nakasama doon sa pagtalakay ng desisyong yon. At yung isa ay nag-abstain talaga. Ngayon, marami ang nagalit, nag-react, nag-alboroto, at nagkokomento na ang Supreme Court, ani sa kanila, ay nag-abuso or gumawa ng desisyon na hindi saklaw doon sa kanilang mandato. Maraming malalaking pangalan, mga dating justices, mga may malaking posisyon ng mga nakaraang kapanahonan o nakaraang administrasyon. At mayroon ding kasalukuyang nasa gobyerno pa ngayon, karamihan doon sa lower Congress, na hindi nila matanggap yung desisyon ng Korte Suprema. Ngunit, ang tanong kasi dito, or ang pinaka dapat nating tingnan diin is yun nga, ayon sa mga hindi tanggap yung desisyon, is gumawa ang Supreme Court ng isang maling desisyon. At ito ay pinalaga ng taong bayan. Totoo din naman na sila meron ding karapatan, kahit na sabihin natin na 5 lang sila, 10 lang sila, 15, 20, 100 o 1,000. Totoo din naman na taong bayan din sila. Ngunit ang hindi nila naunawaan or ang nakalimutan nila ay libo-libo at milyon-milyon ang tao na hindi sumasang-ayon din sa kanilang komento against sa Supreme Court decision. Kasi para sa kanila, itong mga taong to, sila lang siguro ang tao sa bansang Pilipinas.
sabihin na natin, umabot sila ng 5,000, 10,000. Pero, hindi ba nila alam na daan-daang libo or milyon ang natutuwa doon sa desisyon na yun? Siguro yan ang nalimutan nila. At kung tutuusin talaga, kung usaping legal ang pag-uusapan natin, walang ibang korte, walang ibang ahensya, walang ibang institusyon na kahit nga isipin lang natin na mismo kahit yung presidente sa mga panahon na wala na siya sa posisyon ay pwedeng desisyonan ng Korte Suprema o pwedeng ipakulong o kasuhan doon sa Korte Suprema at pwedeng i-convict ng Korte Suprema, na ang ibig sabihin nga po ay walang ibang nakakataas maliban sa Diyos, dahil ang pinag-usapan naman kasi natin is dito sa ating bayan, dito sa ating bansa, at dito sa sanlibutan. Ang Korte Suprema, kung usaping legal ang ating topic o ang ating pag-uusapan, is walang mas nakakataas sa kanya. So, nga, dahil nga po ay mayroon talagang ayaw nilang tanggapin ang desisyon ng Korte Suprema, lalong-lalo na yung naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. So, ayun nga, karapatan din naman nila na umapila. Ang akin lamang po ay sana naman respetuhin naman natin yung desisyon ng Korte Suprema. Dahil pag hindi naman natin ito susundin o hindi naman tayo tumalima sa kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa bawat kaso, anong mangyari sa ating bansa? Kaguluhan, di ba? Dahil ikaw, tayo, ako, kung hindi susunod sa Korte Suprema, so ano na lang sundin natin? Wala nang batas na umiiral dito sa ating bansa. Na siguro naman, siguro. Itong mga taong to, yan ang gusto nila. Na ang bansa natin ay gawin nilang bansa na wala ng batas na umiiral. Kasi mahirap talagang intindihin or napakalalim na palaisipan kung bakit kaya itong mga taong to ay ayaw sumunod, ayaw tumalima sa desisyon ng Korte Suprema. So, yun lang man po ang ating masasabi patungkol dyan sa desisyon ng Korte Suprema. Dahil kung palalimin pa natin yung pag-usapan natin tungkol dyan,
lalo tayong matatagalan o tataas yung time na pag-usapan natin yan. Basta't yan lang ang pinaka-importante na dapat sana tayo, lalong-lalo na bilang mga Pilipino, ay sumunod naman sana, tumalima naman sana kung ano yung naging desisyon ng Korte Suprema. So dito tayo, next natin na pag-usapan na napaka-importante is halos pareho or kasing bigat din ang desisyon na ginawa nila. Kagaya ng Korte Suprema. Dahil tinalakay doon sa Senado yung kasong yan, yung desisyong yan ng Korte Suprema, pinagdidebatehan sa umpisa para mabigyang pagkakataon naman yung mga side ng mga ayaw tumalima or ayaw sumunod sa utos ng Korte Suprema. So, mahabang diskusyon, mahabang debatehan hanggang sa umabot sa pagboto din naman ng mga senador. Hindi pa as impeachment court, kundi plenary ng Senado. So, ang naging desisyon din doon is gaya ng sa Korte Suprema na ano talaga doon, unanimous. Halos ganun din ang nangyari dito sa Senado dahil kahit na meron namang isa na nag-abstain, 4 yung bumoto na ayaw nilang pumayag na isang tabi muna or i-archive yung impeachment. 19 yung bumoto na i-archive muna para mabigyang pansin naman o mapagtuunan nila, mabigyang importansya yung mga dapat nilang gawin, dapat nilang tatrabahuin para sa kapakanan ng taong bayan. So ulitin ko, isang nag-abstain, 4 yung bumoto na dapat ituloy or kung hindi man ituloy sa mga araw na ito, sa paparating na araw o linggo, ay isang tabi pansamantala habang aantayin yung desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na ipinail ng Congress. So dahil 19 yung bumoto na i-archive, 4 lang yung ayaw, isa yung nag-abstain. So majority ang nagdesisyon na sa kasalukuyan ilibing na muna yung impeachment na yan, kagaya ng kung halimbawa sa tao na namamatay, ilibing dahil hindi naman pwede na hayaan. Isa lang naman yung kaso na alam natin na matagal na hindi na ilibing dahil nga po sa ayaw din naman pumayag ng mga tao na against doon. Pero ang tradisyon talaga natin, pagpatay ang pag-usapan is ilibing. At ang isang maihantulad ko dyan, yung mga namatay na merong question or kagaya halimbawa ng biktima ng krimen, hindi kahit na iniimbestigahan kung anong dahilan, kung sino ang dahilan
kailangan mo ng ilibing at pwedeng hukayin kung kinakailangan ay na i-autopsiya sa paparating na panahon kung talagang kinakailangan. So, ganun din ito. Ang nangyari, excuse me. Inilibing muna habang inaantay. Hindi yung babalikan lang natin yung ginawa ko example na isang patay. Hindi na patatagalin dyan na paglalamayan dahil nakaka-prohisyo rin sa paligid, sa iba. Kung ganun, na hayaan mo na. Kasi yun ang isang motion naman na ginawa ng isa sa mga senador na i-lay on the table muna. Ibig sabihin, yun nga, gaya ng ginawa kong halimbawa, ilagay muna or isang tabi pansamantala, or kung sa patay yung pag-usapan natin, paglalamayan, antayin yung mga dapat antayin. Pero dahil nakakaabala sa mga dapat gawin, ay kailangang ilibing muna at huhukayin na lang kung kinakailangan. So, ganun din itong investment. In-archive at gaya ng paliwanag ng majority, kung sakasakali mabaliktad yung desisyon ng Supreme Court na 13 unanimously voted na unconstitutional at walang jurisdiction ng Senado, kung halimbawa ito ay mabaliktad sa kanila, tatalakayin muli. So yan. At dahil sa desisyon ng Senado ay marami na namang muling nagalit at karamihan doon ay siya pa rin yung nagalit nung nagdesisyon ang Supreme Court. So, sa konklusyon natin dito, ano na lang ba? Sino na lang ba ang dapat sundin natin kung gano'n ang pag-uugali ng mga taong ito? Lalong-lalo na sa desisyon ng Supreme Court. Kung wala tayong batas na susundin, ano mangyari sa bansa natin? Kung pagbibigyan nila yung hiling ng minority na hindi sundin, na hindi sila tatalima doon sa desisyon ng Supreme Court, pagdating ng panahon na may malalaki ding kaso, kasi kung kaso din naman is mahirap yung involved doon, so wala naman siyang kakayahan. Paano kung yung mga malalaking tao, mayayaman, mga influensado, desisyon ng Supreme Court, lahat yung mga yon na mga makapangyarihan, mga may koneksyon, hindi rin susunod sa desisyon ng Supreme Court. Hindi naman niniwala sa desisyon ng Supreme Court. Ano nang mangyari sa bansa natin? So sana naman, itong mga taong to ay may masmasan sila or maliwanagan naman sila. Sana naman magiging makatotohanan naman sila. Magiging masunurin naman sila
magiging or magkakaroon naman sila ng respeto sa dapat respetuhin at hindi or hindi dapat na ipakita nila na akala nila kung sino talaga sila sa lipunang ito. So, yan lang po muna sa ngayon. Hanggang sa susunod natin ng mga videos, reaction sa mga malaking issue or malaking kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye.